Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2661. Si Huang Feng at ang Puppet Emperor ay natural na nasisiyahan sa gayong eksena. Ang isang matatag na panuntunan ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanilang susunod na mga plano sa paggawa ng pera. Umaasa si Huang Feng na ang buong lugar sa labas ng Great Pass ay nasa ilalim ng pamamahala ng bansa ng Yuan Feng. Kung walang digmaan, uunlad ang komersyo at kikita siya ng mas maraming pera. Kung laging may digmaan, lahat ay nasa isang delikadong sitwasyon. Sino ang may mood na magnegosyo at kumita ng pera? Ito rin ang dahilan kung bakit gustong wakasan ni Huang Feng ang digmaan sa bawat espasyo. Kailangan niya ng mapayapa at matatag na kapaligiran. Ito ang pinakakapaki-pakinabang para sa kanya. Para sa kadahilanang ito, sulit na magbayad ng ilang presyo. Katulad ng panahong ito, bagamat gumastos siya ng malaking pera para ipagpalit sa mga piling sundalo at ipinagpalit pa ng mga landmine at bomba, sulit ang lahat matapos manalo sa digmaan. Hindi lamang siya nagdambong ng sapat na kayamanan mula sa ibang mga bansa upang makabawi sa mga pagkalugi, ngunit nanalo rin siya ng isang matatag na kapaligiran upang payagang umunlad ang komersyo. Diretso ang grupo sa palasyo. Personal na pinamunuan ng emperador ang hukbo at nanalo ng hindi kapani-paniwalang tagumpay. Ito ay isang malaking bagay para sa bansa ng Yuan Feng. Matapos bumalik sa palasyo ang bagong emperador, hindi maiiwasan ang isang pagdiriwang na piging. Dadalhin din ni Huang Feng si Prinsesa Qi para lumahok. Sa digmaan sa labas ng Great Pass, mayroon lamang isang kaaway, ang Wind Absolute Country, na hindi pa ganap na natalo. Ang pangkalahatang kapaligiran ay medyo ligtas na. Higit pa rito, dahil sa mga nakaraang serye ng mga labanan, medyo matatag ang trono ng bagong emperador ng Yuan Feng Country. Wala nang anumang panganib sa Yuan Feng Country. Sa makatuwid, ibinalik ni Huang Feng sina Prinsesa Qi at Xiao Huan. Sa hinaharap, kapag pumunta siya upang salakayin ang Wind Absolute Country, hindi niya isasama sina Princess Qi at Xiao Huan. Siya ang magpapatira sa kanila sa kabiserang lungsod ng Yuan Feng Country para makasigurado si Huang Feng. Para naman kay Prinsesa Qi, kahit na gusto niyang manatili sa tabi ni Huang Feng, ayaw niyang magdulot ng gulo para kay Huang Feng. Sa makatuwid, tinanggap niya ang kaayusan ni Huang Feng. Higit pa rito, bagamat inutusan niya si Huang Feng na alagaan ang kanyang buhay sa militar, tiyak na mas mahirap ito kaysa manirahan sa kabiserang lungsod ng Yuan Feng Country. Sa makatuwid, hindi masamang manatili sa kabiserang lungsod. I really didn't expect na ang lugar na ito ay sobrang magbabago sa maikling panahon na umalis tayo. Emosyonal na sabi ni Prinsesa Qi habang sinasamahan niya si Huang Feng sa mga lansangan ng dating kabisera ng Feng Yuan Feng Kingdom. Napatingin siya sa mga dumadaan na paparating at paalis. Pagkatapos, tumingin siya kay Huang Feng nang may paghanga at sinabing, "Ito ay salamat sa iyo." Noong panahong iyon, ang lugar na ito ay sinalakay lamang ng mga hukbo ng Chen Yuanguo at iba pang mga bansa. Bagamat nanalo sila sa huli, at nasugatan pa ang hukbo ni Chen Yuanguo, ang mga mamamayan ng lungsod ay hindi masyadong mapalagay. Marami pa ring mga sundalo ng Chen Yuanguo ang nakatago sa lungsod, at ang mga taong ito ay maaaring lumabas at pumatay anumang oras. Bukod dito, ang mga tao sa Yuan Feng Country ay nag-aalala din na sila ay magdusa sa paghihiganti ng Chen Yuanguo at iba pang mga bansa. Bagamat nanalo sila noon laban kay Chen Yuanguo, noong panahong iyon, inakala pa rin ng mga tao sa Yuan Feng Country na ang kanilang bansa ang pinakamahinang bansa sa labas ng hangganan. Kahit na si Chen Yuanguo ay malubhang nasugatan, ang natitirang mga tropa ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng Yuan Feng Country. Bukod dito, sa oras na iyon, ang mga tropa ng ibang mga bansa ay nagpakita rin ng puot sa Yuan Feng Country. Sa makatuwid, kahit na nanalo lang sila laban sa hukbo ni Chen Yuanguo, ang mga mamamayan ng Yuan Feng Country ay natatakot at nababalisa pa rin. Sa ilalim ng gayong mga damdamin, maiisip ng isa kung anong uri ng ekspresyon ang mayroon ang mga taong ito sa kanilang mga mukha. Ngunit ngayon, ito ay ganap na naiiba. Ngayon, ang mga mamamayang naglalakad sa mga lansangan ay puno ng ngiti at pagmamalaki mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso.
Ito ay dahil ang kanilang bansa ay magkasunod na natalo si Chen Yuanguo. Tinalo pa ng kalyadong hukbo ng ibang mga bansa ang hukbo ng dati ng hindi maaabangang Feng country. Ito ay isang bagay na hindi nila pinangarap na isipin noon. Magiging kakaiba kung ang mga mamamayan ng Yuan Feng country ay hindi maganda ang mood. Ibinigay ng mga tagalabas ang kredito na ito sa bagong emperador, lalo na ang mga mamamayan na hindi alam ang kwento sa loob. Gayunpaman, alam ni Prinsesa Qi, na sumusunod sa hukbo, na lahat ito ay salamat kay Huang Feng. Si Huang Feng ang patuloy na namumuno sa hukbo sa frontline at maraming beses na natalo ang hukbo ng kaaway. Kung hindi dahil kay Huang Feng, ang hukbo ng Yuan Feng country pa rin ang pinakamahinang hukbo sa labas ng Great Pass. Hindi sana nila kayang talunin ang napakaraming malalakas na kalaban. Si Prinsesa Qi ay ganap na ipinagmamalaki ngayon kay Huang Feng. Gusto pa niyang sabihin sa lahat ang tungkol sa magagandang tagumpay ni Huang Feng. Gayunpaman, walang pakialam si Huang Feng sa ganitong uri ng bagay. Ang mga maling reputasyon na ito ay walang silbi sa kanya. Hindi mahalaga kung alam ito ng mga mamamayan o hindi. Sa kanya, wala itong gaanong epekto. Kailangan lang niya ng isang matatag na likuran. Kung tungkol sa paghanga ng iba, walang pakialam si Huang Feng. Siyempre, pakiramdam ni Huang Feng ay sobrang komportable sa kanyang pusong na humanga ng isang tulad ni Prinsesa Qi, na nagtataglay ng katayuan at hitsura. Hindi mahalaga kung kaninong kredito ito. Hanggat maibalik ang kapayapaan dito, lubos akong masisiyahan. Sabi ni Huang Feng. Hindi niya sinasadyang maglagay ng mataas na profile, ngunit ito ang naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Para sa kanya, ang kumita ng pera ang pinakamahalagang bagay. Sa kapayapaan lamang siya makakakuha ng mas maraming pera. Noon, pinili mong pumunta sa Yuan Feng country dahil dito. Tanong ni Princess Qi. Sa katunayan, si Prinsesa Qi ay labis na nagtataka kung bakit napunta si Huang Feng sa Yuan Feng country. Malinaw na si Huang Feng ay hindi mula sa Yuan Feng country. Gayunpaman, direkta siyang nakarating sa Yuan Feng country. Dapat may dahilan sa likod nito, at hindi ito basta-basta na desisyon. Gayunpaman, hindi pa ito nabanggit ni Huang Feng, at hindi kailanman nagtanong si Prinsesa Qi. Ngayong may nararamdaman na siya, hindi naiwasang magtanong ni Prinsesa Qi. Masasabi mo yan, sabi ni Huang Feng. Ito ay higit pa o hindi gaanong nagkataon na pinili niyang pumunta sa Yuan Feng country. Nais lamang niyang humiram ng kamay ng isang partikular na partido upang patahimikin ang mga pangunahing puwersa sa labas ng pass at kumita sila ng pera para sa kanya. Pinili niya lang ang Yuan Feng country. Pinatunayan din ng mga katotohanan na hindi mali ang pinili ni Huang Feng. Ang Yuan Feng country ay malinaw na mas madaling kontrolin kumpara sa ibang mga bansa. Hanggang ngayon, maganda ang ginawa niya. Tumango si Prinsesa Qi at hindi na nagpatuloy sa pagtatanong. Pakiramdam niya ay dapat may sikreto si Huang Feng na hindi niya alam. Gayunpaman, hindi ito binanggit ni Huang Feng, kaya hindi magandang magtanong siya. Naniniwala siya na kung gusto ni Huang Feng na malaman niya, siya ang magkukusa na. Sabihin sa kanya. Bago siya nagkusa na sabihin sa kanya, hindi siya nagtanong. Kabanata 2662. Sa kasalukuyang katayuan ni Huang Feng sa Yuan Feng country, halatang hindi na niya kailangang manatili sa isang inn kapag bumalik siya. Bago sila bumalik, ang bagong emperador ay nag-ayos na ng tirahan para sa kanya. Napakalaki ng harapan at hindi pangkaraniwan ang mga dekorasyon sa loob. Hindi gaanong tao sa buong Wind Extinction Country ang maaaring magtamasa ng ganoong pagtrato. Gayunpaman, si Huang Feng at Princess Qi ay walang naramdamang kakaiba nang pumasok sila sa malaking tirahan. Si Huang Feng mismo ay hindi isang taong kulang sa pera. Villa man iyon sa totoong mundo o marangyang tirahan sa ibang dimensyon, wala siyang pagkukulang. Nasa kanya pa nga ang buong palasyo. Sa makatuwid, ang marangyang tirahan na ito na kinaiinggitan ng iba ay halos karaniwan sa mga mata ni Huang Feng. Para naman kay Prinsesa Qi, siya ay lumaki sa palasyo mula noong siya ay bata pa. Ang palasyo ng dakilang dinastiyang Lu ay hindi maaaring ihambing ng mga palasyo ng mga bansa sa labas ng pass. Ang antas ng karangyaan doon ay lumampas pa sa mga imahinasyon ng maraming tao sa labas ng pass. Bilang karagdagan, si Prinsesa Qi ay palaging pinapaboran sa palasyo, kaya natural na hindi masama ang lugar na kanyang tinitirhan.
kahit na ang bilang ng mga taong nagsilbi sa kanya ay hindi alam. Kaya naman, hindi siya nagpakita ng kakaibang ekspresyon nang makita ang tirahan sa kanyang harapan. Gayunpaman, anuman ang mangyari, ang paninirahan dito ay mas komportable kaysa sa pananatili sa isang inn. Mayroon ding mga taong maglilingkod sa kanya, kaya labis na nasisiyahan sina Huang Feng at Prinsesa Qi. Sa kabilang banda, bumalik na rin sa palasyo ang bagong emperador. Sa sandaling ito, hindi pa rin niya alam na ang matandang emperador ay nakipag-ugnayan na sa labas ng mundo at naghahanda ng agawin ang kanyang posisyon. Marahil ito ay dahil ang mga nakaraang serye ng mga kaganapan ay medyo maayos, na naging dahilan upang ang bagong emperador ay medyo pabaya. Hindi na niya nakitang banta ang matandang emperador. Sa kanyang puso, ang pinakamalaking banta sa buong lugar sa labas ng pass ay ang Wind Extinction Country pa rin. Bagamat ngayon lang sila nakaranas ng matinding pagkatalo, isa na silang matanda at makapangyarihang bansa. Bukod dito, mayroon silang pinakamaraming mapagkukunan sa buong lugar sa labas ng pass. Pagkatapos ng lahat, maaari silang mang-aagaw ng maraming mapagkukunan mula sa Great Lu Dynasty bawat taon. Ito ay isang bagay na wala sa ibang mga bansa at isa ring bagay na kinaiinggitan ng ibang mga bansa. Kamahalan, ang espesyal na sugo ng dakilang Lu Dynasty ay humihiling ng madla. Pumasok ang isang eunuch at nagsumbong. Ang espesyal na sugo ng dakilang Lu Dynasty. Bahagyang tumahimik ang bagong emperador. Kababalik lang niya sa Imperial Palace, at dumating na ang emisaryo ng Great Lu Dynasty. Ito ay talagang mabilis. Gayunpaman, hindi nilayo ng bagong emperador na tanggihan ang pulong. Bilang alipin ni Huang Feng, alam ng Pupei na emperor na ito na ang babaeng palaging sumusunod kay Huang Feng ay ang prinsesa ng dakilang dinastiyang Lu. Dahil si Huang Feng ay laging nasa tabi niya, sa mga mata ng Pupei na emperador na ito, ang prinsesa ng dakilang dinastiyang Lu ay dapat na babae ni Huang Feng. Para sa kapakanan ni Huang Feng, hindi siya maaaring tumanggi na makipagkita sa emissary ng Great Lu Dynasty. Ang emisaryo ng dakilang dinastiyang Lu ay likas na nagdala ng mabuting hangarin. Hindi nila nais na magkaroon ng anumang salungatan sa bansa ng Yuan Feng batay sa pagkakaroon ng masamang dugo sa Wind Absolute Country. Kung ito ang dating bansa ng Yuan Feng, hindi mahalaga. Gayunpaman, ang kasalukuyang bansa ng Yuan Feng ay napakalakas na. Ang dakilang dinastiyang Lu ay walang paraan upang manalo. Naturally, hindi sila gagawa ng isa pang kaaway para sa kanilang sarili sa oras na ito. Para naman sa emperor ng bansa ng Yuan Feng, dahil sa kanyang relasyon kay Huang Feng, natural na hindi niya tatanggihan ang mabuting hangarin ng dakilang dinastiyang Lu. Ang kanyang saloobin sa emissary ng dakilang dinastiyang Lu ay napakabuti. Ito ay dahil ang dakilang dinastiyang Lu ay palaging binubuli ng Wind Absolute Country. Ngayon, ang bansa ng Yuan Feng ay talagang nakatanggap ng napakahusay na kagandahang loob. Ito ay nagparamdam sa emissary ng dakilang dinastiyang Lu. Dapat malaman na ang kasalukuyang bansa ng Yuan Feng ay hindi na ang bansa ng Yuan Feng ng nakaraan. Maaari pa nilang talunin ang Wind Absolute Country. Ito ay tiyak na isang malakas na bansa. Gayunpaman, ang isang malakas na bansa ay napaka-friendly sa Great Lu Dynasty. Ito ay nagparamdam sa emissary ng Great Lu Dynasty na ito ay isang pagkakataon. Kung maaari nilang kakampi ang bansa ng Yuan Feng at ganap na talunin ang Wind Absolute Country, hindi ba makakamit ng Great Lu Dynasty ang isang napaka-stable na panlabas na kapaligiran? Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay hindi isang bagay na maaari niyang ipasya. Isa lamang siyang emisaryo at walang karapatan at kwalipikasyon na kumatawan sa dakilang dinastiyang Lu upang magdeklara ng digmaan sa Wind Absolute Country. Lalo na dahil ang dakilang dinastiyang Lu ay sumang-ayon lamang sa isang tigil-tigilan sa Wind Absolute Country. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay nangangailangan pa rin ng emperador na gumawa ng desisyon. Kaya naman, pagkatapos magkaroon ng ideyang ito ang emisaryo ng dakilang dinastiyang Lu, agad siyang nagpaalam sa emperador ng bansa ng Yuan Feng at naghanda na bumalik kaagad sa dakilang dinastiyang Lu upang ipaalam sa emperador ang kanyang mungkahi. Tungkol naman sa bansa ng Yuan Feng, hindi sila tumutol sa pakikipag-alyansa sa dakilang dinastiyang Lu dahil alam ng Pupei na emperador na ito ang ideya ni Huang Feng. Pag-iisa lamang nila ang panlabas na pass. Kung tungkol sa panloob na pass, iiwan nila ito sa Great Lu Dynasty.
Hindi sila handang magsimula ng digmaan sa dakilang dinastiyang Lu. Bukod dito, dahil kay Prinsesa Qi, ang kanilang relasyon sa dakilang dinastiyang Lu ay hindi masyadong masama. Dahil ito ang kaso, natural na hindi imposible ang isang alyansa. Nang marinig na ang emperador ng bansa ng Yuanfeng ay hindi tumutol sa alyansa at naging masigasig tungkol dito, ang emisaryo ng dakilang Lu Dynasty ay mas natuwa. Hindi niya nais na manatili sa bansa ng Yuanfeng ng isang segundo pa at nais niyang ipaalam sa emperador ang balitang ito sa lalong madaling panahon. Kaya naman, itong dakilang Lu Dynasty emissary ay dumating at umalis ng nagmamadali. Kahit na hinimok siya ng emperador ng dakilang dinastiyang Lu na manatili at dumalo sa piging sa gabi, tumanggi siya. Ngayon, gusto lang niyang sabihin sa emperor ang balitang ito ng personal at ipaalam sa kanya na ang dakilang dinastiyang Lu ay may isa pang malakas na kakampi. Nang makita ng emperador ng bansa ng Yuanfeng na determinadong umalis ang emisaryo ng dakilang dinastiyang Lu, hindi niya ito hinimok na manatili at pinaalis siya. Ang palakaibigang saloobin na paulit-ulit na ipinakita ng emperador ng bansa ng Yuanfeng ay nagpasigla sa emisaryo ng dakilang Lu Dynasty. Pagkatapos umalis sa kabiserang lungsod ng bansa ng Yuanfeng, binilisan niya ang takbo at tinungo ang dakilang dinastiyang Lu. Sa kabilang panig, matapos ipadala ang emisaryo ng Great Lu Dynasty, nagsimulang maghanda ang puppet emperor para sa piging sa gabi. Ang piging na ito ay hindi lamang para salubungin siya kundi para din ipagdiwang ang dakilang tagumpay ng bansa ng Yuanfeng. Kasabay nito, ito rin ang panahon para ipakita niya ang kanyang awtoridad sa harap ng mga ministro. Kaya naman, binigyan pa rin niya ng malaking kahalagahan ang piging na ito. Sa oras na iyon, ang ilang mga tao mula sa ibang mga bansa ay naruroon din. Kabilang sa mga ito ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ng ibang mga bansa at gayon din ang mga emisaryo na dumating dito dati ngunit napigilan ng huli. Naniniwala siya na kapag nakita nila ang kasalukuyang bansa ng Yuanfeng, tiyak na magkakaroon sila ng ibang iniisip. Habang naghahanda ang bagong emperador para sa piging, palihim ding kumikilos ang matandang emperador. Ang salo-salo ngayong gabi ay ang kanyang pagkakataon na kumilos. Matapos malaman ang mga nagawa ng bagong emperador, alam niya na ang bagay na ito ay hindi na maaantala pa. Habang tumatagal, mas disadvantageous para sa kanya. Ngayong gabi ay ang kanyang pagkakataon na gumawa ng isang hakbang. Sa oras na iyon, tiyak na darating ang mga ministro na pinapaboran ng bagong emperador at mahuhuli niya silang lahat sa isang iglap. Kasabay nito, magkakaroon ng mahahalagang tao mula sa ibang mga bansa. Maaari silang maging saksi at masaksihan siyang naglalakad muli sa entablado. Kabanata 2663. Sa gabi, ang Imperial Palace ng Yuanfeng Country ay maliwanag na naiilawan. Maraming mesa at upuan sa main hall. Ang mga kasambahay ng palasyo at mga eunuko ay nagpabalik-balik, naglalagay ng iba't ibang mga delicacy at inumin sa mga mesa. Sa oras na ito, sunod-sunod na dumating ang mga ministro ng Yuanfeng Country. Puno ng ngiti ang mukha ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang bansa ay patuloy na nanalo sa mga laban sa panahong ito. Kahit na ang malakas na Wind Absolute Country ay hindi nila kalaban. Ito ay isang bagay na hindi nila inaasahan noon. Kung magkakaroon ng isa pang labanan, magagawa nilang ganap na sirain ang Wind Absolute Country. Sa oras na iyon, ang Yuanfeng Country ang magiging pinakamalakas na bansa sa labas ng Great Pass, at ang tanging bansa. Para sa mga ministro ng Yuanfeng Country, natural na tataas sila sa katayuan. Sa makatuwid, sa panahong ito, ang mga ministro ng Yuanfeng Country ay nasa napakagandang kalagayan. Ngayong gabi ay ang piging para salubungin ng bagong emperador. Natural, puno ng ngiti ang kanilang mga mukha. Bukod dito, sila ay mga ngiti na nagmula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Bukod sa mga ministrong ito, dumating din ang ilang mahahalagang bilanggo. Ang mga taong ito ay mga miyembro ng maharlikang pamilya ng iba't ibang bansa sa labas ng Great Pass, kasama ang kanilang mga emperador. Ang mga miyembrong ito ng mga maharlikang pamilya ay may mas mahalagang pagkakakilanlan. Natural, nabigyan sila ng pagkakataong makasali sa handaan sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang kanilang mga mukha ay walang uri ng mga ngiti na mayroon ang mga ministro ng Yuanfeng Country. Karamihan sa mga mukha nila ay solemn na. Kahit ngumiti sila, pilit na ngiti.
Isang buwan na ang nakalipas, sila ang mga emperador ng iba't ibang bansa sa labas ng Great Pass, o mga kamag-anak ng emperador. Ang kanilang mga pagkakakilanlan ay marangal. Maging ang emperador ng Yuan Feng Country ay kailangang maging magalang sa kanila. Ang mga ministrong ito ng Yuan Feng Country ay natural na walang mga kwalipikasyon upang maging pantay sa kanila. Gayunpaman, ito ay naiiba ngayon. Sila ngayon ay mga bilanggo ng Yuan Feng Country. Bumagsak ang kanilang katayuan. Ngayon, hindi banggitin ang emperador ng Yuan Feng Country, kahit ang mga ministrong ito ng Yuan Feng Country ay naglakas loob na tingnan sila ng mababa. Gayunpaman, wala silang magagawa tungkol dito. Sino ang humiling sa kanila na talunin sila ng emperador? Sa makatuwid, imposible para sa kanila na maging maganda ang kalooban. Sa orihinal, napakalungkot na matalo at mahuli. Sa huli, kailangan pa rin nilang sumali sa piging ngayong gabi. Ito ay walang alinlangan na sunod-sunod na sakuna. Alam nila na ang tema ng piging na ito ay upang ipagdiwang ang bagong emperador ng Yuan Feng Country. Ang mga bansang natangay ay ang kanilang mga bansa. Sa madaling salita, nagtipon-tipon ang mga taong ito ngayong gabi upang ipagdiwang ang pagkawasak ng kanilang bansa. Sa ganitong mga kalagayan, paano sila magiging maganda ang kalooban? Gayunpaman, hindi mahalaga kung gaano sila hindi nasisiyahan, maaari lamang nilang tiisin ito. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga bilanggo ngayon. Sinaktan nila ang emperador ng Yuan Feng Country, kaya hindi nakakaiba para sa kanila na mapatay. Habang parami ng parami ang mga tao, naging mas masigla at masigla ang bulwagan. Nagsimula ng mag-chat ang mga dumating kanina, at ang nilalaman ng kanilang pag-uusap ay natural tungkol sa mga kamakailang labanan sa bansa ng Yuan Feng. Kung ang mga opisyal ng bansa ng Yuan Feng o ang mga nahuli, lahat sila ay nagsasalita tungkol sa paksang ito. Ang pagkakapareho nila ay lahat sila ay labis na nagulat sa bagay na ito. Hindi nila naisip na ang bansa ng Yuan Feng ay talagang makakamit ito. Nabalitaan ko na pagkatapos na muling ayusin ang hukbo, sasalakayin nila ang Wind Absolute Nation. Kapag naibagsak na nila ang Wind Absolute Nation, ang lugar sa labas ng pass ay talagang pag-aari ng ating Yuan Feng Nation. Sa oras na iyon, kahit na ang pag-atake sa Lu Dynasty ay hindi imposible. Isang opisyal mula sa Yuan Feng Nation ang nagpantasya. Oo, narinig ko rin na ito na dapat ang huling labanan sa labas ng pass. At saka, ang Wind Absolute Country ay isang luma at makapangyarihang bansa. Kahit alam natin na natalo natin sila, hindi maglalakas loob ang kanyang kamahalan na maging pabaya. Kaya't kailangan nating gumawa ng sapat na paghahanda, sabi ng isa pang opisyal. We should make preparations. Anyway, Wind Absolute Country lang ang nasa labas ng pass. Hindi na kailangang mag-alala. Sa nakikita ko, tiyak na makakamit ng kanyang kamahalan ang tagumpay at ganap na masakop ang Wind Absolute Country. Mahirap sabihin, napakaingat ng kanyang kamahalan at hindi agad sinalakay ang Wind Absolute Country. Sa palagay ko ay hindi siya lubos na nagtitiwala. Bagamat ang Wind Absolute Country ay dumanas ng malaking pagkatalo noon, ang kanilang potensyal para sa digmaan ay napakalaki. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tropa ang kanilang pakilyusan upang ipagtanggol ang lungsod? Hindi isang madaling bagay na lubusang talunin sila, lalo na sa ilalim ng sitwasyon kung saan ang kanilang dating emperador. Tama, hindi dapat maliitin ang Wind Absolute Country. Masiglang nag-uusap ang lahat, bagamat karamihan sa kanila ay nadama na walang anumang sorpresa kung matatalo nila ang Wind Absolute Country. Ang Wind Absolute Country ay nangingibabaw sa lugar sa labas ng pass sa loob ng maraming taon. Walang nang ahas na ibaba ang kanilang bantay. Gayunpaman, natalo na nila ang lahat ng mga bansa sa labas ng pass maliban sa Wind Absolute Country. Bukod dito, ang Wind Absolute Country ay natalo noon at ang kanilang lakas ay nabawasan ng husto. Kaya naman, naniniwala ang lahat na hanggat sila ay seryosong naghahanda, ang tagumpay ay sa kanila pa rin sa huli. Sa sandaling ito, dinala ni Huang Feng si Prinsesa Qi. Ang piging ngayong gabi ay pribado at hindi ganoon kaseryoso. Sa makatuwid, upang hindi maiwang mag-isa si Prinsesa Qi sa bahay, dinala siya ni Huang Feng. Ang hitsura ni Huang Feng at Princess Qi ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat sa pangunahing bulwagan. Ilang buwan na ang nakalipas, malamang na walang nakakakilala kay Huang Feng.
Sa oras na iyon, hindi pa nakakarating si Huang Feng sa espasyong ito. Gayunpaman, sa maikling panahon na ito, ang pangalan ni Huang Feng ay kumalat sa buong Yuanfeng country at maging sa buong lugar sa labas ng pass. Walang masyadong tao ang hindi nakakakilala sa kanya. Masasabing ang dahilan kung bakit mabilis na natalo ng Yuanfeng country ang ibang bansa sa labas ng pass ay dahil kay Huang Feng. Maraming tao ang may sariling hula tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng. Gayunpaman, ang pinakakaraniwang hula ay si Huang Feng ay isang general ng militar na lihim na inalagaan ng kanyang kamahalan noong siya ay prinsipe pa. Nang maglaon, si Huang Feng ay inilagay sa pamamahala sa pagsasanay ng isang piling tropa na maaaring gumalaw ng walang sagabal sa labas ng pass. Sa makatuwid, nang lumitaw si Huang Feng sa harap ng lahat, siya ay itinalaga sa isang mahalagang posisyon. Higit pa rito, pinamunuan niya ang elite na tropang iyon at tinalo ang mga hukbo ng iba't ibang bansa sa labas ng pass. Masasabing si Huang Feng na ngayon ang pinakamainit na paksa ng talakayan sa labas ng pass. Walang nang ahas na huwag pansinin siya. Ang mga gumawa ay natalo o nasakop niya. Bukod dito, alam ng lahat na ang kinabukasan ni Huang Feng ay tiyak na walang limitasyon. Siya ay malakas at may makapangyarihang hukbo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pinagkatiwalaan din siya ng bagong emperador. Sa ganitong mga kondisyon, imposibleng hindi siya ma-promote. Sa makatuwid, pagkatapos na lumitaw si Huang Feng, lahat ng nasa main hall ay tumayo at binati si Huang Feng. Puno ng sigla ang mga mukha nila. Gayunpaman, ang mga taong ito ay pawang mga ministro ng Yuanfeng country. Tulad ng para sa mga bihag mula sa ibang mga bansa, hindi sila tumingin kay Huang Feng ng may magiliw na mga mata. Ito ay naiintindihan. Ang kanilang mga bansa ay natalo ni Huang Feng. Bago ngayon, kung nakita nila si Huang Feng, papatayin nila siya anuman ang presyo. Gayunpaman, hindi nila ito magagawa ngayon. Sila ay natalo at wala silang mga kwalipikasyon at lakas para kumilos kay Huang Feng. Kabanata 2664. Ngumiti si Huang Feng bilang tugon sa sigasig ng mga ministro ng Yuanfeng. Kahit na hindi siya pamilyar sa mga taong ito, si Yuanfeng ay talagang kanya. Ito ay isang tool sa paggawa ng pera sa kanyang mga kamay. Tinutulungan siya ng mga ministrong ito ni Yuanfeng na pamahalaan ng bansa, nakatumbas ng hindi direktang pagtulong kay Huang Feng na kumita ng pera. Natural, hindi maaaring maging masyadong walang malasakit si Huang Feng sa mga empleyado na ito. Bagamat hindi nila alam ang tunay niyang pagkatao. Gayunpaman, hindi ganap na ginamit ni Huang Feng at ng Popeye na emperador ang mga naunang ministro upang pamahalaan ang bansa. Alam ng lahat na ang isang bagong emperador ay magdadala ng mga bagong ministro. Marami sa mga ministrong ito ay mahahalagang ministro ng matandang emperador, at ang matandang emperador ay nasa ilalim ng house arrest. Sa sandaling malaman ng mga taong ito ang tungkol dito, walang nakakaalam kung ano ang kanilang magiging reaksyon. Gayunpaman, ang Popeye na emperador ay abala sa digmaan pagkatapos niyang umakyat sa trono. Wala siyang panahon para pangasiwaan ang mga domestic affairs. Sa makatuwid, ang mga ministrong ito ay nasa kanilang orihinal na posisyon sa ngayon. Sa kabutihang palad, nakikipaglaban sila sa mga dayuhang digmaan at maayos ang lahat. Ito ay nagbigay daan kay Yuanfeng na maging matatag sa loob. Kung hindi naging maayos ang digmaan, lubos na may isip na magulo ang bansa. Alam din ng mga ministrong ito na pagkatapos malaya ang bagong emperador, tiyak na babaguhin niya ang ilan sa kanilang mga posisyon. Sa makatuwid, sa panahong ito, nagsikap silang gawin ang kanilang sariling mga bagay. Naisip pa nga nila kung paano mapapaboran ang bagong emperador. Bagamat marami sa kanila ay mahahalagang ministro ng matandang emperador, naunawaan din nila na ang matandang emperador ay nagbitiw na. Tapos na ang kanyang kapanahunan. Ngayon ang panahon ng bagong emperador. Hindi nila maisip ang nakaraan. Iyon ay magpapalungkot sa bagong emperador. Siyempre, ang ilan sa kanila ay mas mahalaga sa matandang emperador. Sa lihim na plano ng matandang emperador na agawin ang trono, nakibahagi rin sila at nag-ambag. Bagamat nasa karamihan sila at binati si Huang Feng, sa katunayan, iniisip na nila ang kalunos-lunos na wakas ni Huang Feng at ang taong nagpanggap bilang bagong emperador. Umupo si Huang Feng sa kanyang upuan na siyang pinakamalapit na upuan sa trono.
Ipinakita rin nito ang kanyang espesyal na katayuan sa Yuanfeng. Para naman kay Princess Chi, natural, may nagdala sa kanya sa banquet hall para sa mga babae. Sa labas ng pass, mas mababa ang status ng mga babae. Hindi sila kwalipikadong lumahok sa mga piging kasama ng mga lalaki. Siyempre, ganoon din ito kahit sa Great Lu Dynasty. Naghiwalay ang mga babae at lalaki. Matapos maupo si Huang Feng, tumayo din ang mga nahuli na maharlikang pamilya ng iba't ibang bansa at lumapit kay Huang Feng. Kahit na ayaw nila, alam nila kung ano ang gagawin sa oras na ito. Maaaring hindi nila narinig ang kasabihan na ang isang tao ay kailangang ibaba ang kanyang ulo sa ilalim ng mga ambi, ngunit alam nila ang prinsipyo sa likod nito. Tiningnan din ni Huang Feng ang mga taong ito ng may interes. Marami sa kanila ay mga taong hindi pa nakikita ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay dinala siya ng mga ito ng maraming kayamanan, na bumawi sa perang ipinuhunan niya sa nakaraang digmaan. Nagkaroon pa nga ng surplus. Masasabing ang mga taong ito ang kanyang mga supot ng pera. Labis ang pasasalamat ni Huang Feng sa kanila. Dahil dito, ang saloobin ni Huang Feng sa mga taong ito ay napaka-friendly. May ngiti pa sa mukha niya. Dahil dito, gamaan ang pakiramdam ng maharlikang pamilya at mga maharlika. Nakaramdam pa sila ng flattered dito. Kung ito ay sa nakaraan, hindi nila ilalagay si Huang Feng sa kanilang mga mata. Gayunpaman, ito ay naiiba ngayon. Mga bilanggo na sila ngayon, at si Huang Feng ang pinakasikat na tao sa buong Yuanfeng country. Masasabing ang ilan sa mga aksyon at pananaw ni Huang Feng ay maaaring makaapekto sa kalooban ng Yuanfeng Emperor. Siya ay may mapagpasyang tungkulin sa kasalukuyang Yuanfeng country, na hindi isang bagay na maihahambing ng mga bilanggo na tulad nila. Kung maaari silang bumuo ng isang magandang relasyon sa malaking shot na ito sa Yuanfeng country, kung gayon ang kanilang buhay sa Yuanfeng country ay magiging mas madali sa hinaharap. Malinaw na malinaw sa kanila na dahil nabihag sila sa Yuanfeng country at nawasak ang kanilang bansa, maaari na lamang silang manirahan sa Yuanfeng country sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Kung tungkol sa kalidad ng kanilang buhay at kung sila ay mabubuli, ito ay may malaking kinalaman sa malaking pagbaril na ito sa harap nila. Sa makatuwid, natural na napakasaya nilang makita ang palakaibigang saloobin ni Huang Feng sa kanila. Tila naging mas maayos ang kapaligiran sa bulwagan. Dumating na ang kanyang kamahalan. Sa sandaling ito, sumigaw ang beteng sa pasukan ng bulwagan. Ang lahat ng nasa bulwagan ay agad na tumigil sa pagsasalita at tumayo upang salubungin ang bagong emperador. Tumayo din si Huang Feng na may magalang na ekspresyon. Bagamat ang emperor ng Yuanfeng country ay kanyang alipin at kailangang makinig sa lahat ng kanyang sinabi, kailangan pa rin ni Huang Feng na kumilos sa publiko. Kinailangan niyang bigyan ng sapat na mukha at paggalang ang emperador para maging madali para sa emperador na mamuno sa Yuanfeng country. Pagkatapos ng lahat, sa ibabaw, si Huang Feng ay isang paksa lamang ng emperor. Gaano man kalaki ang kanyang mga kontribusyon, sa mata ng iba, siya ay isang paksa lamang. Kung siya ay walang galang sa emperador, siya ay mahuhuli. Pagkatapos, nagpakita ang puppet emperor sa harap ng lahat. Nakasuot siya ng suit at may kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha habang naglalakad patungo sa lahat. Maligayang pagdating, kamahalan. Lumuhad ang lahat at magalang na bumati. Si Huang Feng at ang iba pang mga bilanggo mula sa ibang mga bansa ay sumunod at lumuhad. Lahat, bumangon ka. Huwag kang magpigil ngayon, sabi ng bagong emperador. Ang walang nakita ay bahagyang lumayo ang bagong emperador nang kaharap si Huang Feng. Ito ay dahil hindi siya nang ahas na tanggapin ang kowtow ni Huang Feng. Bumangon ang lahat. Lumakad na ang bagong emperor sa pinakamataas na trono ng dragon at naupo. Habang siya ay bahagyang tumango, opisyal na nagsimula ang piging. Muling naging masaya ang kapaligiran sa bulwagan. Ang mga mananayaw ay sumayaw sa gitna ng bulwagan, at ang mga ministro ay patuloy na nagpapakita ng kanilang paggalang sa bagong emperador. Isa-isa silang lumapit para purihin siya. Hindi nawala ang ngiti sa mukha ng emperador. Walang nagawa si Huang Feng. Ang iba ay walang pinaghihinalaan. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay nasa tabi ng bagong emperador. Sa pagkakataong ito, si Huang Feng ay may malaking kontribusyon sa pagsugpo sa ibang mga bansa. Masasabing napakalapit ng relasyon ni Huang Feng at ng bagong emperador.
Hindi na niya kailangan pang kumita ng pabor sa oras na ito. Gayunpaman, ang kaaya-ayang kapaligiran sa bulwagan ay naging kakaiba nang lumitaw ang isang boses. Bumalik na ang anak ko. Bakit hindi mo ipinaalam sa tatay mo? Isang medyo matandang boses ang pumasok sa tenga ng lahat. Pagkatapos, isang pamilyar na figure ang lumitaw sa pasukan ng bulwagan. Nang makita ang figurang ito, lahat ng tao sa bulwagan ay natigilan. Kabanata 2665. Natigilan ang lahat sa iba't ibang dahilan. Ang bagong emperor at Huangfeng ay natigilan dahil alam nilang ang matandang emperor ay isinailalim sa house arrest nila. Kung wala ang utos ng bagong emperador, ang matandang emperador ay hindi lalabas sa publiko hanggang sa araw na siya ay namatay. Ngunit ngayon, ang matandang emperador ay nagpakita sa harap ng lahat sa marangal na paraan. Halatang hindi nila inaasahan na gagawin niya iyon. Natigilan ang mga ministro. Narinig nila na ang matandang emperador ay may malubhang karamdaman at kailangang magpagaling. Hindi siya makalabas at walang pinapayagang bumisita sa kanya. Ang mga salitang ito ay sinabi ng bagong emperador. Bilang karagdagan, ang matandang emperador ay palaging nasa mahinang kalusugan at maaaring mamatay anumang oras. Sa makatuwid, ang mga ministro ay hindi nag-alinlangan sa pagiging tunay ng mga salitang ito. Gayunpaman, ang matandang emperador ay biglang lumitaw sa harap ng lahat. Parang mas maganda ang ekspresyon niya kumpara kanina. Bukod dito, mula sa kanyang mga salita, makikita na ang bagong emperador ay hindi nakipagkita sa kanya pagkatapos ng kanyang pagbabalik. Bukod dito, wala siyang binanggit tungkol sa piging. Ang iba ay hindi maaaring bisitahin ang lumang emperador, ngunit ang bagong emperador ay maaaring bisitahin. Gayunpaman, hindi siya pumunta. Tungkol naman sa piging, kung ang matandang emperador ay wala sa mabuting kalusugan, hindi na kailangang ipaalam sa kanya. Gayunpaman, ang matandang emperador ay tila wala sa masamang kalusugan. Sa makatuwid, hindi ito makatuwiran. Siyempre, may ilang tao sa bulwagan na hindi nagulat sa hitsura ng matandang emperador. Ito ay dahil alam nilang darating ang matandang emperador. Kapag lumitaw ang matandang emperador, ganap na siyang magiging handa. Para naman sa mga bihag mula sa ibang bansa, karamihan sa kanila ay nanunood lang ng palabas. Bagamat hindi nila alam ang sanhi at epekto ng bagay na ito, sapat silang sensitibo upang madama na ang bagay na ito ay hindi simple. May palabas na dapat panuurin. Laking tuwa nila nang mapanood nila ang palabas sa bansa ng Yuanfeng. Bagamat alam nilang wala na ang kanilang bansa, at kahit na may mangyari sa bansa ng Yuanfeng, ang makikinabang ay hindi sila, kundi ang bansa ng Absolute Wind. Gayunpaman, wala silang magandang impresyon sa bansang naging sanhi ng pagkasira ng kanilang bansa. Hindi na sila makapaghintay na may mangyari sa kanila. Bahagyang sumimangot ang Puppet Emperor at pinandilatan si Huangfeng. Pagkatapos, tumayo siya at sinabi sa matandang emperador, "Ama, bakit hindi ka nagpapahinga sa harem? Bakit ka nandito? Aayusin ko na may magbabalik sa iyo kaagad." Mga lalaki, huwag kang mag-alala. Ikinaway ng matandang emperador ang kanyang kamay at sinabing, "Maayos na ang aking katawan. Hindi ko na kailangang magpahinga. Nagbalik ang aking anak na may tagumpay. Bilang kanyang ama, kailangan kong pumunta at tanggapin siya." Bahagyang napakunot ang noo ng bagong emperor, hindi lang dahil sa sinabi ng matandang emperor, kundi dahil pagkatapos niyang sumigaw, walang pumasok na gwardya mula sa labas ng bulwagan. Ito ay malinaw na hindi makatwiran. May nangyari ba? Napaisip si Puppet King, ngunit sinabi niya sa matandang hari, "Ako dapat ang bumisita sa iyo, ama. Kasalanan ko kung bakit hindi ako pumunta rito." Hindi na kailangang maging magalang sa pagitan ng ama at anak. Sa oras na ito, lumakad na ang matandang emperador sa tabi ng bagong emperador. Tiningnan niya ang maharlikang pamilya at mga maharlika ng iba pang mga bansa sa bulwagan at nakangiting sinabi, "Maaari mo talagang talunin ang napakaraming bansa. Ito ay isang bagay na hindi ko pa nagagawa. Ito rin ay isang bagay na walang sinuman sa labas ng Great Pass na kayang gawin sa loob ng maraming taon." Bumantong hininga ang matandang emperador mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kahit na siya ay nagsusumikap na paunlarin ang bansa ng Yuanfeng sa buong buhay niya, ang mga resulta ay hindi halata. Ang bansa ng Yuanfeng pa rin ang pinakamahinang bansa sa labas ng Great Pass.
Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang bagong emperador ay makakamit ang mas mahusay na mga resulta kaysa sa kanyang pinaghirapan sa loob ng napakaraming taon pagkatapos lamang niyang maipasa ang trono. Bukod dito, ang gayong mga dakilang tagumpay ay talagang isang bagay na walang sinuman ang nakamit sa napakaraming taon sa labas ng Great Pass. Kahit na ang dating hindi gaanong makapangyarihan at hindi mapagmataas na Fengju country ay hindi nagawa ito. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay pag-aari ko. Napaisip ang matandang emperador at bahagyang natuwa. Siya ay malapit ng maging emperador ng nag-iisang bansa sa labas ng Great Pass at kontrolin ang malawak na teritoryo sa labas ng Great Pass. Hindi niya maiwasang matuwa. Salamat sa papuri, padre. Nakagaan ang loob ko na mabusog ka. Sabi ng bagong emperador. Satisfied? I am very satisfied. Ang matandang emperador ay tumingin sa bagong emperador at sinabi, kung ikaw talaga ang aking anak, mas masisiyahan ako. Wow! Nagkagulo ang mga tao sa Great Hall dahil sa sinabi ng matandang emperador. Sa katunayan, noong nag-uusap ang matandang emperador at ang bagong emperador, naramdaman na ng mga tao sa Great Hall na medyo kakaiba ang kapaligiran. Parang hindi usapan ng mag-ama. Bukod dito, sa pagtingin sa kanilang mga ekspresyon, walang bakas ng pagkakamag-anak. Ngayong narinig nila ang mga salita ng matandang emperador, mas nabigla sila. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ba ito na ang bagong emperador ay hindi anak ng matandang emperador? Kung gayon, bakit gustong ipasa ng matandang emperador ang trono sa bagong emperador? At bakit niya ito itinuro sa harap ng lahat ngayon? Nataranta ang lahat. Masyadong nakakabigla ang balita ng matandang emperador. Mas masaya pa ngayon ang mga bihag ng ibang bansa. Hindi nila inaasahan na ang pagpapakita ng matandang emperador ay maghahatid ng ganoong kagimbal-gimbal na balita. Ito ay mahusay. Ang dalawang emperador ng Yuan Feng country ay nag-aaway. Kahit sino ang nanalo o natalo, may magandang palabas na mapapanood. Mas mainam kung masira ang sigla ng Yuan Feng country at ito ay masira ng Wind Absolute country. Mas mabuti pa iyon. Ang royal families ng ibang mga bansa ay hindi pumayag na ang Wind Absolute country ay pag-isahin ng teritoryo sa labas ng Great Pass. Gayunpaman, sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, hindi na sila makapaghintay na pag-isahin ng Wind Absolute country ang teritoryo sa labas ng Great Pass. Ang Wind Absolute country ay hindi bababa sa isang luma at malakas na bansa. Ang mga royal families ng ibang mga bansa ay hindi matanggap ng ang Yuan Feng country, na kanilang minamaliit, ay nilipol at pinag-iisa ang teritoryo sa labas ng Great Pass. Higit pa rito, kung matatalo ng Wind Absolute country ang Yuan Feng country at pag-isahin ang teritoryo sa labas ng Great Pass, maituturing itong tumutulong sa kanila na maghiganti. Siyempre, magiging masaya sila. Nang marinig ng Puppet Emperor ang mga salita ng matandang emperor, nagulat siya ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Sinabi niya, Ama, ano ang ibig mong sabihin? Anak mo ako, nalilito ka ba? Tatawagan ko agad ang Imperial Doctor. Panipi, no need. I'm very awake now. More awake than ever. Sinabi ng matandang emperador, bukod dito, kahit na tumawag ka, hindi sila darating. Pare, anong ibig mong sabihin? Sabi ng Puppet Emperor. Noong una, medyo natakot ang Puppet Emperor. Kung tutuusin, itinuro siya sa harap ng lahat na peke siya. At saka, parang siguradong sigurado ang kabilang partido. Tsaka parang may nangyari sa labas ng hall. Kaya naman medyo nag-alala siya. Gayunpaman, matapos makita ang normal na ekspresyon ni Huang Feng, gumaan ang loob niya. Kabanata 2666. Sa tingin ko alam mo na ang ibig kong sabihin. Ang matandang emperador ay tumingin sa bagong emperador at sinabi. Saglit niyang pinag-aralan ang bagong emperador at bumantong hininga, katulad, talagang katulad. Anong ibig mong sabihin? Nahulaan na ng bagong emperador ang kahulugan ng mga salita ng matandang emperador. Hindi niya akalain na ganoon pala ang kakayahan ng matandang emperador matapos na isailalim sa house arrest. Hindi lamang siya nakatakas, ngunit na-control din niya ang Imperial Guard sa Imperial Palace. Kahit na nasa harap na siya ng bagong emperador, walang dumating para balaan o ipaalam sa kanya. Minamaliit ko pa rin siya. Bagamat nag-abdicate na siya, ilang dekada na siyang nasa ganoong posisyon. He still have some tricks up his sleeves.
Napaisip ang bagong emperador. Gayunpaman, dahil sa pag-iral ni Huang Feng, tiwala pa rin ang bagong emperador. Maaaring hindi alam ng iba ang tunay na lakas ni Huang Feng, ngunit tiyak na alam niya. Dati sa larangan ng digmaan, ang pagganap ni Huang Feng ay napakabangis. Haha, ang pagganap na iyon ay hindi kahit 1% ng tunay na lakas ni Huang Feng. Dahil si Huang Feng ang kanyang trump card, hindi natakot ang bagong emperor. Matyaga niyang kinausap ang matandang emperador. Gusto niyang makita kung ano ang gustong gawin ng matandang emperador. Higit pa rito, magagamit niya ang pagkakataong ito upang makita kung gaano karaming tao sa palasyo ang nasa panig ng matandang emperador. Nagpapanggap pa rin. Tiningnan ng matandang emperor ang kalmadong ekspresyon ng bagong emperor. Akala niya ay nagpapanggap lamang ang bagong emperador. Kung tutuusin, alam siguro ng bagong emperador na may nangyaring hindi inaasahan. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin, ama. Sabi ng bagong emperador. Sai, since ayaw mong umamin, sasabihin ko na lang. Bumantong hininga ang matandang emperador at sinabing, hindi kita anak. Lalong lumakas ang kaguluhan sa palasyo. Walang inaasahan na sasabihin ng matandang emperador ang ganoong bagay. Ang bagong emperador ay hindi anak ng matandang emperador. Paano naging posible iyon? Parehong-pareho ang itsura niya. Maging ang boses at ugali niya ay ganoon din. Paanong hindi siya ang anak ng matandang emperador? Katulad kaya ng sinabi ng bagong emperor, na ang sakit ng matandang emperor ang naging dahilan ng pagkawala ng malay niya. Kung hindi, bakit niya sasabihin ang ganoong bagay? Ang unang reaksyon ng maraming tao pagkatapos marinig ang mga salita ng matandang emperador ay hindi makapaniwala. Pagkatapos ng lahat, ang bagong emperador ay masyadong katulad ng nakaraang unang prinsipe. Gaano man nila ito tingnan, wala silang makitang mga bahid. Lahat sila ay tapat sa matandang emperador. Bagamat hinangaan nila ang kakayahan ng bagong emperador, sa kanilang mga puso, ang bloodline ang pinakamahalagang bagay. Gaano man kalakas ang bagong emperor, hindi siya anak ng dating emperador. Sa makatuwid, nagkaroon ng problema sa kanyang kadugo. Hindi nila ito susuportahan. Bukod dito, alam ng ilan sa kanila na sila ay mahahalagang opisyal ng matandang prinsipe. Ang bagong emperador ay hindi masyadong magtitiwala sa kanila. Kapag nakalaya na ang bagong emperador, tiyak na aayusin niya ang mga ito. Sa oras na iyon, ang bagong emperador ay magkakaroon ng kapangyarihan upang sakupin ang lahat ng mga bansa sa labas ng pass. Sino ang maglalakas loob na sumalungat sa kanyang desisyon? Masusungit yan. Sa makatuwid, natural nilang sinuportahan ang matandang emperador upang mabawi ang kontrol sa kapangyarihan ng imperial at umakyat sa trono. Tungkol naman sa mga bihag mula sa ibang mga bansa, hindi nila inaasahan na makarinig ng ganitong kagimbal-gimbal na balita sa isang piging. May ganitong sikreto ba ang maharlikang pamilya ng bansa ng Yuan Feng? Paano ka wili-wili? Imperial Father, nalilito ka ba sa iyong sakit? Paano mo nasasabi ang mga ganyang bagay? Dapat kang bumalik at magpahinga ng mabuti, mahinahong sabi ng bagong emperador. Bagamat matanda na ako, makakalimutan mong agawin sa akin ang bansa ng Yuan Feng. Akin ang bansa ng Yuan Feng. Malakas na sabi ng matandang emperador. Kamahalan, mangyaring umakyat sa trono at mabawi ang kontrol sa bansa. Sa likod ng Great Hall, tumayo ang isang ministro at malakas na sinabi. Pagkatapos, sa ilalim ng gulat na mga tingin ng iba, parami ng parami ang tumayo at nagpahayag ng kanilang suporta para sa matandang emperador na mabawi ang kontrol sa bansa at umakyat sa trono. Nadama ng mga taong ito na ang matandang emperador ay handa ng husto sa pagkakataong ito. Nadagdagan na niya ang kapangyarihang militar sa palasyo. Sa kabilang banda, ang bagong emperador ay hindi talaga handa. Sa makatuwid, sa yugtong ito ng paghaharap, ang bagong emperador ay tiyak na matatalo. Dahil napagpasyahan na ang kinalabasan, natural na mas mabuti para sa mga taong ito na ipahayag ang kanilang suporta sa lalong madaling panahon. Sa ganitong paraan, higit silang pahalagahan ng matandang emperador. Nang makitang tumayo ang mga ministro upang ipahayag ang kanilang suporta, napuno ng kasiyahan ang mukha ng matandang emperador. Siya pa rin ang pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Hanggat gusto niya, kanya pa rin ang bansa. Tungkol naman sa bagong emperador, hindi siya nagalit. Sa halip, tahimik niyang tiningnan ang mga ministro.
Sa kanyang puso, hindi na siya makapaghintay na tumalon ang lahat ng mga taga-suporta ng matandang emperador. Nang makita ng matandang emperor ang reaksyon ng bagong emperor, naisip niya na ang bagong emperador ay naglalagay ng isang malakas na harapan. Ngumisi siya sa kanyang puso. Paano mo ito magagawa? Ang mga nagawa ng bagong emperador ay hindi pa nagagawa. Paano mo ito magagawa? Panipi. Tama. Nagbitiw na ang matandang emperador. Paano siya muling makakaakyat sa trono? Ang bansa ng Yuan Feng ay pag-aari na ngayon ng bagong emperador. Panipi. Siyempre, hindi lahat ay sumuporta sa matandang emperador. Maraming tao sa Great Hall na sumuporta sa bagong emperador. Nang makita nila ang mga taong iyon na sumusuporta sa matandang emperador, nagulat sila at tumayo para punahin ang mga taong iyon. Gulat na tiningnan ng matandang emperador ang eksenang ito. Naisip niya na maaaring may mga taong sumusuporta sa bagong emperador. Gayunpaman, naisip niya na walang maraming tao na susuporta sa bagong emperador. Pagkatapos ng lahat, ang bagong emperador ay umakyat lamang sa trono sa loob ng ilang araw. Siya ay naging emperador ng bansa ng Yuan Feng sa loob ng mga dekada. Ang kanyang impluwensya sa bansa ay ang pinakamalaking. Gayunpaman, maraming tao ang tumayo upang suportahan ang bagong emperador. Hindi bababasa, ito ay higit pa sa inaasahan ng matandang emperador. Hindi niya inaasahan na ang bagong emperador ay magkakaroon ng napakaraming taga-suporta sa napakaikling panahon pagkatapos niyang umakyat sa trono. Mabuti na lang at kumilos ako sa tamang oras. Kung hindi, karamihan sa mga ministro sa Great Hall ay susuportahan sana ang bagong emperor kung ito ay tumagal. Ang matandang emperador ay nagalak sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Kung tutuusin, kung pag-isipan niyang mabuti, hindi naman kakaiba ang tagpong ito. Kahit na ang bagong emperador ay bata pa at umakyat lamang sa trono sa loob ng maikling panahon, ang kanyang mga nagawa ay hindi maihahambing sa mga nagawa ng mga nakaraang emperador ng bansa ng Yuan Feng. Kahit na ang matandang emperador na nakatayo sa Great Hall ay hindi maihahambing sa kanya. Ang bansa ng Yuan Feng ay orihinal na pinakamaliit at pinakamahinang bansa sa labas ng Great Hall. Dahil sa bagong emperador, sila ang naging pinakamalakas na bansa sa labas ng Great Hall. Nagdulot ito ng pagmamalaki sa maraming tao. Sa psikolohikal, sila ay puno ng paghanga at suporta para sa bagong emperador. Nadama nila na ito ang pinakamahusay na emperador na humantong sa kanila sa kadakilaan. Siyempre, susuportahan nila ang bagong emperador. Kung tungkol sa matandang emperador, maaaring maganda ang ginawa niya sa nakaraan. Gayunpaman, matanda na siya at lumipas na ang kanyang panahon. Kabanata 2667. Nagulat si Huang Feng at ang bagong emperor sa suporta ng napakaraming opisyal. Hindi nila inaasahan na maraming tao ang susuporta sa kanila sa ganoong kaikling panahon. Bagamat ang mga taong ito ay hindi gaanong magagamit sa oras na ito, masarap sa pakiramdam na kilalanin at suportahan. Naging maingay na naman ang main hall. Ang mga opisyal na sumusuporta sa magkabilang panig ay nagtatalo sa isa't isa. Ang main hall ay parang palengke. Ang mga bihag mula sa ibang mga bansa na dumalo sa piging ay tulala sa oras na ito. Hindi nila akalain na ang isang piging ay bubuo hanggang sa puntong ito. Ngayon, paanong ang isip ng lahat ay nasa mismong piging? Ang main hall ay naging kakaibang ingay. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa kanila. Maaari lamang silang maging mga manunood. Ang iba ay hindi humingi ng kanilang mga opinyon. Ang kanilang mga opinyon ay hindi mahalaga. Gayunpaman, sa kanilang mga puso, hindi sila makapaghintay na magulo ang bansa ng Yuan Feng. Dahil sa bansa ng Yuan Feng kaya nawasak ang kanilang bansa. Ngayong wala na silang pag-asa na mabuhay muli ang kanilang bansa, umaasa sila na ang bansa ng Yuan Feng ay mawawasak tulad nila. Hindi ito imposible. Bagaman malubhang nasugatan ang Wind Nation, mayroon pa rin silang lakas. Hanggat binigyan sila ng ilang oras para makakabawi sila. Tungkol naman sa bansa ng Yuan Feng, kapag ang bagong emperador at ang matandang emperador ay naglaban, ang buong bansa ng Yuan Feng ay magiging magulo. Ito ay dahil may mga taong sumuporta sa matandang emperador at mga taong sumusuporta sa bagong emperador. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang taga-suporta. Bukod dito, ang bilang ng mga taga-suporta ay hindi maliit.
Sa ganitong paraan, kung ang dalawang emperador ay hindi handang sumuko, ang posibilidad na ang bansa ng Yuanfeng ay mahulog sa kaguluhan ay napakataas. Kapag ang bansa ng Yuanfeng ay nahulog sa kaguluhan, ito ay magbibigay sa Wind Nation ng pagkakataon. Kapag ang Wind Nation ay nakabawi, kahit na ang kaguluhan sa bansa ng Yuanfeng ay tapos na, ang kanilang lakas ay lubos na mababawasan. Sa oras na iyon, tiyak na hindi sila magiging katugma ng Wind Nation. Sa makatuwid, napakaposible na masira ang bansa ng Yuanfeng. Tama na, tumigil ka sa ingay. Tiningnan ng matandang emperador ang maraming ministro sa bulwagan at nakitang lumalala ang sitwasyon. Wala siyang choice kundi magsalita para pigilan ito. Sa kanyang palagay, nasa ilalim pa rin niya ang sitwasyon. Hindi na kailangang hayaang magpatuloy ang sitwasyon. Pagkatapos magsalita ng matandang emperador, ang lahat ng mga ministro sa bulwagan ay tumigil sa paggawa ng kaguluhan. Hindi alintana kung sinusuportahan nila ang lumang emperador o ang bagong emperador, walang sino man ang nagsabi ng anuman. Hindi alintana kung sinusuportahan nila ang matandang emperor o hindi, ang matandang emperador ay mayroon pa ring prestihiyo sa Yuanfeng country at maaari pa ring papakinggan siya ng mga tao. Higit pa rito, alam ng mga ministrong ito na wala sa kanilang mga kamay ang karapatang magpasya sa kinabukasan ng estado ng Yuanfeng. Nakadepende pa rin ito sa resulta ng dalawang emperador. Nang makitang binigyan siya ng mukha ng mga ministro at tumahimik, labis na nasisiyahan ang matandang emperador. Mukhang marami pa siyang awtoridad sa bansang ito. Tiningnan ng matandang emperor ang bagong emperor at medyo nagulat na sinabi, "Hindi ko talaga inaasahan na makukuha mo ang suporta ng napakaraming ministro sa ganoong kaikling panahon." Kamangha-manghang, kamangha-mangha, panipi, lahat ng ito ay dahil sa iyong mabuting patnubay, Ama, mahinahong sabi ng bagong emperador. Bagamat kapwa alam ng bagong emperador at ng matandang emperador na peke ang bagong emperador, ang bagong emperador mismo ay hindi umamin kahit ano pa ang sabihin ng matandang emperador. Kapag inamin niya ito, tatanungin ang pagiging lihitimo ng kanyang pamumuno sa bansa ng Yuanfeng. Malinaw, hindi yun posible. Kaya naman, anuman ang sinabi ng matandang emperador o kung anong ebidensya ang ipinakita niya, hindi niya aaminin na siya ay peke. Sa oras na ito, maaari ka pa ring manatiling kalmado at maaari pa ring kumilos. Aminin ko na talagang kamangha-mangha ka. Mas mahusay ka pa sa aking biological na anak, papuri ng matandang emperador. Ako ang iyong biolohikal na anak, sabi ng bagong emperador. Sige, hindi na natin kailangang mag-aksaya pa ng oras. Ikaw man ang tunay na emperador o hindi, at aminin mo man o hindi, wala itong mababago. Tumigil ang matandang emperador sa pakikipagtalo sa bagong emperador. Kumuha ng inisyatiba na magbitiw. Ang bagong emperador na nagkusa na magbitiw at kumuha ng trono mula sa bagong emperador ay halatang iba, lalo na kapag napakaraming ministro ang naruroon na sumusuporta sa bagong emperador. Kung ang bagong emperador ay nagkusa na magbitiw at ang matandang emperador ang naluklok sa trono, ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa kontrol ng matandang emperador sa hinaharap. Imposible yun. Ang bagong emperor ay umiling at direktang tumanggi. Ako ang kasalukuyang emperador ng bansang ito. Ang iyong oras ay tapos na. Ama, dapat kang sumuko at gugulin mo ng mabuti ang natitirang oras mo. Hindi ba't maganda iyon? Give up. Ibigay ang bansa ng Yuanfeng sa iba. Natatakot akong mapag-alitan ako ng mga ninuno ko. Sabi ng matandang emperor na nakadilat ang mga mata. Kung ganoon ano ang gusto mo? Sabi ng bagong emperador, you better take the initiative to abdicate. Kung hindi, then don't blame me for being impolite. Sabi ng matandang emperor at iwinagayway ang kanang kamay. Hindi nagtagal, lumitaw sa bulwagan ang isang malaking grupo ng mga fully armed Imperial Guards. Nang makapasok na sila sa bulwagan, kinokontrol nila ang lahat ng nasa bulwagan, kabilang ang mga ministro at ang bagong emperador. Not bad, father. Nagbitiw ka na pero makukumbinsi mo pa rin ang Imperial Guards na suportahan ka. You're really amazing. Nagulat ang bagong emperor nang makita niya ang napakaraming Imperial Guard na pumasok. Halatang hindi niya inaasahan na susuportahan ng Imperial Guards ang matandang emperor. Wala man lang siyang natanggap na balita. Tila pinili ng lahat ng matataas na opisyal sa Imperial Guards na suportahan ang emperor at tumayo laban sa kanya. Malinaw, pagkatapos ng insidenteng ito,
wala sa mga matataas na opisyal sa Imperial Guards ang maaaring panatilihin. Hindi sila mapagkakatiwalaan. Nais niyang panatilihin ang mga ito para sa kanyang sariling paggamit, ngunit ngayon ay tila hindi na sila maaasahan. Sa tingin mo ba ang Imperial Guards lang ang meron? Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ang mga puwersa ng depensa ng lungsod ay nasa aking panig. Ang mga tropa na iyong inilabas ay lahat ay nakatalaga sa labas ng lungsod. Masasabing nasa ilalim ko ang buong lungsod. Sa palagay mo ba ay may pagkakataon ka pa bang ibalik ang mga talahan na yan? Sabi ng matandang emperor na may halong pagmamalaki. Matapos magbitiw, nagawa niyang hikayatin ang Imperial Guards at ang City Defense Army sa palasyo na suportahan siya. Pinatunayan nito na ang kanyang impluwensya sa bansang ito ay hindi pangkaraniwan. Bukod dito, sa kanyang opinyon, sa suporta ng mga taong ito, sigurado siyang mananalo. Ang bagong emperador ay walang pag-asa na maibalik ang mga talahan na yan. Ang lungsod na ito, ang bansang ito, ay malapit nang mapasailalim muli sa kanyang kontrol. Muli niyang mamahala sa mundo. Nang makita ng mga ministro sa bulwagan ang eksenang ito, nagulat sila at nagalit, lalo na ang mga sumuporta sa bagong emperador. Sobrang kinakabahan pa rin sila. Natural na hindi sila nagdala ng mga armas sa piging na ito. Wala silang masyadong bodyguard. Ngayong nasa ganoong sitwasyon sila, nasa napakadelikadong sitwasyon sila. Kabanata 2668. Akala ng matandang emperador ay nanalo na siya. Sa katunayan, ganoon din ang naramdaman ng karamihan sa mga naroroon. Nanalo ang matandang emperador sa round na ito. Ang lumang luya ay mas maanghang kaysa sa batang luya. Bagamat napakalakas ng bagong emperador sa larangan ng digmaan, natalo pa rin siya sa matandang emperador sa isang paghaharap. Kapag nanalo ang matandang emperador, magkakaroon ng malaking pagbabago sa bansa ng Yuanfeng. Bagaman ang bagong emperador ay umakyat pa lamang sa trono, nakuha niya ang suporta ng maraming tao sa ilang mahahalagang labanan. Kapag ang matandang emperor ay umakyat sa trono, ang mga sumusuporta sa bagong emperor ay tiyak na mahihirapan. Katulad nito, kung ang bagong emperador ay nanalo, ang mga sumuporta sa lumang emperador ay mahihirapan din. Gayunpaman, walang nag-isip na ang bagong emperador ay maaaring manalo. Kahit na ang bagong emperor ay nagpakita ng lakas na lampas sa inaasahan ng lahat, walang pag-asa para sa kanya na makabalik sa ilalim ng mga kalagayan ng gayong malaking pagkakaiba sa lakas. Gayunpaman, nang isipin nila ang tungkol sa individual na lakas ng militar ni Huang Feng, marami sa mga taong naruroon ang hindi sinasadyang ibinaling ang kanilang mga tingin kay Huang Feng. Ang misteryosong lalaking ito, lalo na yung mga opisyal ng militar na nasa larangan ng digmaan, nang maisip nila si Huang Feng, agad silang natuwa. Paano nila siya nakakalimutan? Kasama niya, kahit gaano pa karami ang mga pukonan ng matandang emperor, hindi siya magtatagumpay. Sa harap ng ganap na lakas, lahat ng mga pukona at pandaraya ay walang silbi. Karamihan sa mga taong sumuporta sa bagong emperador ay mga general na nasa larangan ng digmaan. Ito ay tiyak na dahil sila ay nakipaglaban sa ilang mahahalagang labanan sa bagong emperador na mas inaprubahan nila ang bagong emperador. Marami sa mga taong ito ang personal na nakasaksi sa hindi matatalo na pagganap ni Huang Feng sa larangan ng digmaan. Sa oras na iyon, mayroong libu-libong mga kaaway sa larangan ng digmaan, ngunit si Huang Feng ay maaaring pumunta at umalis ayon sa gusto niya. Kaya niyang patayin ang sino mang gusto niya. Ngayon, kakaunti lamang ang mga imperial na gwardya sa larangan ng digmaan, na hindi sapat para makita ni Huang Feng. Sa makatuwid, ang bagong emperador ay mayroon pa ring pag-asa na baguhin ang mga talahan na yan. Hindi pa sila natatalo. Ang mga hindi pa nakapunta sa larangan ng digmaan ay tumingin din kay Huang Feng. Bagamat hindi nila nakita ang lakas ni Huang Feng sa kanilang sariling mga mata, halos narinig na nila ito. Lalo na yung mga nahuli ng imperial family. Marami na silang narinig na paglalarawan kay Huang Feng mula sa kanilang mga nasasakupan. Sa kanilang mga salita, si Huang Feng ay isang hindi magagapi na pag-iral. Ang kanyang kayamanan ay parang dyablo, at walang sinuman ang makalaban sa kanya. Noong una, inakala nila na ang kanilang mga nasasakupan ay sadyang pinalalaki ang kakayahan ni Huang Feng na patunayan na hindi sila inutil. Hindi sila masisisi sa pagkatalo sa Yuanfeng country. Gayunpaman, habang dumarami ang kumakalat na balita sa kanilang mga tainga,
ang mga miyembro ng imperial family na ito ng ibang mga bansa ay nagsimulang kilalanin ang kakayahan ni Huang Feng. Nagsasanay man ito ng hukbo, namumuno sa isang labanan, o personal na katapangan, napakalakas niya. Siyempre, dahil hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, bagamat naramdaman nila na napakalakas ni Huang Feng, hindi nila alam kung gaano kalakas si Huang Feng. Sa makatuwid, mayroon silang ilang pagdududa tungkol sa lakas ni Huang Feng sa kanilang mga puso. Hindi nila alam kung kaya niyang paikutin ang sitwasyon sa kasalukuyang sitwasyon. Siyempre, umaasa rin sila na mas malakas ang lakas ni Huang Feng. Kung ganoon, ang bagong emperor at ang lumang emperador ay hindi madaling manalo. Kung ganoon, ang Yuan Feng country ay mahuhulog sa panloob na alitan at mawawasak ng Fengzhou country. Nang makitang ang mga tao sa bulwagan ay biglang tumingin sa isang tao, ang tingin ng matandang emperador ay hindi sinasadyang naakit. Tapos, may nakita siyang binata na kumakain at umiinom na parang walang tao sa paligid. Parang walang kinalaman sa kanya ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Si Huang Feng ay talagang kumakain at umiinom. Sa katunayan, bagong lipat lang siya sa bago niyang bahay ngayon. Siya ay naglinis at naghanda ng lahat ng uri ng mga bagay. Marami rin ang bumisita sa kanya kaya naman naging abala siya. Pumunta siya sa palasyo para dumalo sa handaan at wala pang maayos na pagkain. Kaya naman, gutom na gutom siya ngayon. Natural, hindi siya magiging magalang kapag may pagkain. Kung tungkol sa pang-aasar ng matandang emperador, sa iba, maaaring ito ay isang napakaseryosong bagay. Gayunpaman, para kay Huang Feng, ito ay isang maliit na bagay lamang. Paano ito magiging mas mahalaga kaysa sa pagpuno sa kanyang tiyan? Sa makatuwid, ang nakita ng matandang emperador ay siya ay nagsasalita ng marubdob at tumitingin sa lahat na may saloobin ng isang tagumpay. Gayunpaman, ang binata na ito ay kumilos na parang wala siya at hindi naramdaman ang kanyang kapangyarihan. Bahagyang kumunat ang noo ng matandang emperor at tumingin sa kabilang partido. Tinanong niya, "Sino ka?" Hindi nakilala ng matandang emperor si Huang Feng. Hindi pa niya nakilala ng direkta si Huang Feng noon. Natural, hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni Huang Feng. Gayunpaman, lahat ng naruroon ay tumingin sa kabilang partido. Parang hindi siya simpleng tao. "Ako," nakita ni Huang Feng ang matandang emperor na nagtanong sa kanya at bahagyang natigilan. "Hindi ka ba naging masaya kasama ang iyong anak? Bakit mo ako tinutukan ng sibat?" "Ako si Huang Feng." Dahil sa kagandahang loob, sinagot pa rin ni Huang Feng ang tanong ng kabilang partido. Siyempre, sinagot lang niya ang tanong ng kabilang partido. Walang tigil sa paggalaw ang kanyang mga kamay at bibig. Kahit na ang pagkain dito ay hindi kasing sarap ng mga ginawa niya, isa pa rin itong imperial banquet. Ang lasa ay hindi masama, at hindi ito isang problema upang punan ang kanyang tiyan. Huang Feng, naunawaan kaagad ng matandang emperador ang kahulugan ng pangalang ito. Alam din niya kung bakit maraming tao ang nakatingin sa kanya. Masasabing ang dahilan kung bakit maaaring talunin ng estado ng Yuan Feng ang mga hukbo ng napakaraming bansa ay dahil sa binatang ito na nagngangalang Huang Feng. Maging ang hukbong sinanay, niya o ang kanyang sarili, lahat sila ay napakalakas. Kung hindi, sa orihinal na hukbo ng estado ng Yuan Feng, hindi nila magagawang talunin ang isa sa mga hukbo, lalo pa ang mga hukbo ng napakaraming bansa. Napakalinaw ng matandang emperador tungkol sa lakas ng hukbo ng kanyang sariling bansa. Para naman sa piling hukbo sa ilalim ni Huang Feng, ang matandang emperador ay sobrang inggit. Naisip na niya ito. Matapos mabawi ang kontrol sa bansa, ang unang bagay na gagawin niya ay ang kunin ang command ng hukbong iyon sa kanyang sariling mga kamay. Sa hukbong iyon sa kanyang mga kamay, sino ang maglalakas loob na suwayin ang kanyang utos? Malinaw, hindi alam ng matandang emperor na ang hukbo ay ipinagpalit ni Huang Feng. Itinuring silang mga alipin niya at makikinig lamang sa kanyang mga utos. Para naman sa iba, kahit ang papay na emperador ay walang karapatang mag-utos, lalo na siya. Sa opinyon ng matandang emperador, kahit na ang hukbo ay sinanay ni Huang Feng, ito ay kabilang pa rin sa estado ng Yuan Feng. Hanggat siya ay naging emperador muli, ang hukbo ay kailangang makinig sa kanya. Para naman kay Huang Feng na nagsanay sa kanila, hindi ganoon kahalaga. Pagdating ng panahon, kung siya ay mataktika, maaari niyang hayaan siyang maging isang general sa kalagitnaan ng antas.
Kung hindi, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Kabanata 2669. Determinado ang matandang emperador na magkaroon ng elite na hukbong iyon. Sa hukbong iyon, matatag niyang makokontrol ang bansa. Ang utos ng hukbong iyon ay hindi maaaring mahulog sa kamay ng sinuman. Maaari lamang ito sa sarili niyang mga kamay. Tungkol sa personal na katapangan ni Huang Feng, narinig din niya ang tungkol dito. Gayunpaman, hindi niya gaanong alam at hindi alam ang mga detalye. Kung tutuusin, naka-house arrest siya dati. Bagamat siya ay nailigtas sa kalaunan, ang kanyang mga channel ng impormasyon ay hindi pa ganap na naibalik. Bagamat nakakakuha pa siya ng ilang balita mula sa frontline, imposibleng malaman niya ang mga partikular na detalye. Sa limitadong impormasyong ito, inilarawan din si Huang Feng bilang napakalakas. Kasabay nito, dahil sinamba ng mga sundalo ng Yuan Feng Country ang personal na katapangan ni Huang Feng, marami sa mga impormasyong lumabas sa bibig ng mga sundalo sa larangan ng digmaan ay pinalaki. Ang mga taong hindi sangkot sa bagay na ito ay malalaman na ito ay mali. Ang matandang emperador ay ganoong tao. Hindi niya nakita ng sarili niyang mga mata ang kakayahan ni Huang Feng. Nang marinig niya ang balita ay napabuntong hininga siya. Naisip niya na ito ang pamamaraan ng bagong emperador pagkatapos niyang umakyat sa trono. Iyon ay upang magtatag ng isang idolo, tulad ng bayani, tulad ni Mo Lei mula sa Fengzhou Country. Pagkatapos nito, hanggat matatag ang suporta sa kanya ng taong itinaas niya, magiging matatag ang kanyang posisyon. Sa makatuwid, hindi inisip ng matandang emperor na si Huang Feng ay may anumang makapangyarihang kakayahan. Marahil mayroon siyang ilang mga kasanayan, ngunit tiyak na hindi masyadong malakas. Gayunpaman, ang mga sundalong iyon na sadyang pinalaki ang lakas ni Huang Feng ay hindi alam na kahit na sinadya nilang palakihin ang lakas ni Huang Feng, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan nila at ng tunay na lakas ni Huang Feng. Kaya lang hindi nila naiintindihan ang sitwasyong ito. Tungkol naman sa matandang emperador, hindi man lang siya naniwala sa narinig niyang balita. Natural, hindi siya maniniwala na mas makapangyarihan si Huang Feng kaysa sa narinig niya. Sa makatuwid, hindi inilagay ng matandang emperor si Huang Feng sa kanyang mga mata. Gayunpaman, kahit na hindi ganoon kalakas ang mga kasanayan ni Huang Feng, nagawa niyang sanayin ang gayong elite na hukbo. Kung siya ay ma-recruit, kung gayon iyon ay isang magandang bagay. Ikaw si Huang Feng. Ang matandang emperador ay tumingin kay Huang Feng at sinabi, sa palagay ko ay naiintindihan mo ang kasalukuyang sitwasyon. Ibigay ang utos ng hukbong iyon at maging tapat sa akin. Bibigyan kita ng ilang tao upang magpatuloy sa pagsasanay sa hukbo at mag-ambag sa bansa. Tumingin si Huang Feng sa matandang emperor na maganda ang pakiramdam sa kanyang sarili, at sinabing, kahit na ibigay ko sa iyo ang command ng hukbong iyon, sigurado ka bang maaari mong utusan sila? Iyon ay isang bagay na ginastos ni Huang Feng para ipagpalit. Sa mundong ito, maliban sa kanya, walang ibang makapag-utos sa mga taong iyon. Hindi niya alam kung saan nakuha ng matandang emperador ang kanyang pagtitiwala. Iyon ay wala sa iyong negosyo. Isipin ang iyong katayuan, sabi ng matandang emperador. Anong biro, bilang emperador ng estado ng Yuan Feng, paanong hindi siya mamumuno sa isang hukbo? Bukod dito, dahil malaki ang naitulong ni Huang Feng sa bagong emperor, walang magandang impresyon sa kanya ang matandang emperador. Kahit na gusto niyang i-recruit si Huang Feng, wala siyang magandang saloobin. Siyempre, sa mata ng matandang Huang Feng, ang hindi pagpatay kay Huang Feng ay isa ng pinakamalaking regalo kay Huang Feng. Kung tungkol sa kanyang masamang ugali, ano? Siya ang emperador. Status. Anong status? Sa wakas ay inilapag ni Huang Feng ang pagkain sa kanyang kamay at tumayo. Tumingin siya sa matandang emperador at sinabi, anong katayuan ang mayroon ka? Walang paggalang sa kanyang tono para sa matandang emperador. How dare you? Galit na sinabi ng matandang emperor, huwag mong isipin na kaya mong maging napakayabang dahil lang sa mayroon kang ilang mga kasanayan. Kung hindi, ginagarantiya ko na ang iyong ulo ay gamulong. Panipi, ganun ba? Bahagyang ngumiti si Huang Feng at sinabing, maraming tao ang gustong pumatay sa akin, ngunit buhay pa ako. Para naman sa mga gustong pumatay sa akin, lahat sila ay patay na. Sigurado ka bang gusto mo akong patayin? Ikaw, ang yabang mo. Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na patayin ka?
Lalong nagalit ang matandang emperador. Sa kanyang opinyon, si Huang Feng ay masyadong mapagmataas dahil sa kanyang mga nagawa. Talaga bang naisip niya na ang matandang emperador ay hindi maglalakas loob na patayin siya dahil lamang sa kanyang husay? Kasunod ng hudyat ng matandang emperador, marami sa mga sundalo ng Imperial Army ang agad na pinalibutan si Huang Feng. Hanggat nagbigay siya ng utos, ang ulo ni Huang Feng ay agad na babagsak sa lupa. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Huang Feng na parang wala ang mga sundalo. Tumingin siya sa matandang emperador at sinabing, sa simula, ayaw ka naming patayin. Nais naming hayaan kang mamuhay ng payapa sa natitirang bahagi ng iyong buhay at umalis ng may dignidad. Pagkatapos mong mamatay, ibibigay namin sa iyo ang seremonyang nararapat sa iyo. Gayunpaman, ayaw mong maiwan at tumalon. Paano sa palagay mo ang pakikitungo namin sa iyo ngayon? Paano ako tretuhin? Haha, don't tell me gusto mo akong patayin. Sa sobrang galit ng matandang emperador ay natawa siya. Ang Huang Feng na ito ay magulo ang ulo. Napapaligiran na siya ng matandang emperador, ngunit naglakas loob pa rin siyang magsalita ng mga ganoong salita. Talagang hindi niya alam kung paano isulat ang mga salitang kamatayan. Oo, gusto kitang patayin. Walang pakialam na sabi ni Huang Feng. Nang sabihin ni Huang Feng ang huling salita, biglang naging ilusyon ang kanyang katawan. Pagkatapos, bago makapag-react ang sinumang naruroon, si Huang Feng ay nasa tabi na ng matandang emperor. Pagkatapos ay hinawakan niya ang leeg ng matandang emperador at itinaas ito. Basag, sa malutong na tunog, nabali ang leeg ng matandang emperador. May mapanuksong ngiti pa rin ang mukha niya. Kahit hanggang sa kanyang kamatayan, hindi siya nag-react. Natigil pa rin ang kanyang kamalayan sa sandaling tinutuya niya si Huang Feng. Hindi banggitin ng emperador, kahit ang ibang mga taong naruroon ay hindi makapag-react sa oras. Malinaw nilang nakita si Huang Feng na napapalibutan ng Imperial Guards, ngunit sa sumunod na segundo, si Huang Feng ay nasa tabi na ng emperor. Bukod dito, pinatay niya ang emperador ng walang pag-aalinlangan. Lahat ng naruroon ay parang emperador, hindi nila inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Bang! Casual na inihagis ni Huang Feng ang bangkay ng matandang emperor sa lupa, sa wakas ay nagising ang lahat mula sa kanilang pagkahilo. Biglang tumingin ang lahat kay Huang Feng na may komplikadong ekspresyon. May pagkagulat, pagtataka, at takot. Walang umaasa na papatayin ni Huang Feng ang matandang emperador ng ganoon kabilis. Lahat ay natatakot kay Huang Feng. Masyadong makapangyarihan, talagang napakalakas. Sa ganoong kakayahan, hindi ba niya magagawang patayin ang sinumang gusto niya? Kahit na sila ay lubos na protektado, hindi sila mangangahas na sabihin na sila ay ligtas. Ang mga pamamaraan ni Huang Feng ay talagang napakalakas. Paano magkakaroon ng ganoong kalakas na tao sa mundong ito? Anuman ang iniisip ng karamihan, ang pagkamatay ng matandang emperador ay lubos na nagpabago sa sitwasyon. Ang bagong emperador, na sa una ay dahado o kahit nasa desperado na sitwasyon, ay biglang nang ibabaw. Lalo na sa pag-iral ni Huang Feng, lahat ng nang-ahas na sumalungat sa bagong emperor ay kailangang pag-isipan kung makakatakas sila sa pagtugis ni Huang Feng. Kabanata 2670. Si Huang Feng ay casual na naglakad pabalik sa kanyang posisyon na parang walang nangyari. Ang mga imperial na gwardya na nakapaligid sa kanya ay kinakabahan na hinawakan ang kanilang mga sandata at itinutok ito kay Huang Feng. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na magkaroon ng kahit kaunting intensyon na umatake. Ang pamamaraan ni Huang Feng ngayon ay talagang natakot sa kanila. Katatapos lang nilang pagkubkob sa paligid ni Huang Feng. Sa huli, si Huang Feng ay talagang nagmamadaling lumabas sa paligid ng kanilang mga mata at pinatay ang matandang emperador. Gayunpaman, wala silang kahit kaunting reaksyon. Hindi man lang nila nakita kung paano gumalaw si Huang Feng. Ang bilis ni Huang Feng ay talagang napakabilis at masyadong nakakatakot. Ang iba sa bulwagan ay may katulad na iniisip. Marami sa kanila ang hindi pa nakikita ang mga galaw ni Huang Feng. Nabalitaan lang nila kung gaano kalakas ang kakayahan ni Huang Feng. Gayunpaman, iniisip nila noon na exaggerated ang mga chismis na iyon. Gaano man kalakas ang isang tao, gaano siya kalakas. Napapaligiran ng malaking bilang ng mga kaaway, kahit na ang pinakamakapangyarihang tao ay hindi magkakaroon ng kahit kaunting paraan upang harapin ito.
Gayunpaman, pagkatapos na makita ng kanilang sariling mga mata ang kakayahan ni Huang Feng, tuluyan na nilang tinalikuran ang kanilang mga naunang iniisip. Ang isang tao ay maaaring maging ganito kalakas. Ito ay sadyang hindi makatao. Sa ganoong kakayahan, hindi ba niya magagawang patayin ang sinumang gusto niya? Kung iisipin ito sa ganitong paraan, ang nakaraang paglipol ni Huang Feng sa mga hukbo ng ibang mga bansa, kasama na ang hukbo ng Wind Absolute Country, ay tila hindi nakakagulat. Si Huang Feng ay talagang napakalakas. Ang mga general na iyon na nakipag-usap kay Huang Feng sa larangan ng digmaan ay puno rin ng pagkabigla sa oras na ito. Nakita nilang lahat kung paano pinatay ni Huang Feng ang kalaban sa larangan ng digmaan at kung gaano siya kalakas. Sa oras na iyon, naramdaman na nila na si Huang Feng ay talagang napakalakas. Gayunpaman, pagkatapos ng nangyari ngayon, naramdaman nilang minamaliit nila ang lakas ni Huang Feng. Ang mga kasanayan ni Huang Feng ay umabot sa hindi maisip na antas. Marahil, kahit ngayon lang, hindi niya ginamit ang buong lakas niya. Sa pag-iisip tungkol dito, ang puso ng lahat ay napuno ng paghanga at takot para kay Huang Feng. Ubo. Sa oras na ito, ang bagong emperador ay umubo ng ilang beses, na gumising sa lahat mula sa kanilang pagkagulat. Sa mga taong naruroon, ang isa na pinakakalma ay tiyak na ang bagong emperador. Pagkatapos ng lahat, siya ay alipin ni Huang Feng at alam ang kakayahan ni Huang Feng. Sa makatuwid, kahit na tila siya ay pinilit sa isang sulok ng matandang emperador, hindi siya gaanong nag-aalala hanggat naroon si Huang Feng. Lahat, nakita na ninyong lahat ang nangyari. Bagamat ang dating emperador ay ang aking ama, nakipagsabuatan siya sa pagrerebelde, na hindi mapapatawad. Bagamat siya ang dating emperador, dahil siya ay nagbitiw na, ang trono ay akin. Kung gusto niyang itago at bawiin ang trono ngayon, ito ay isang malaking kasalanan. Tinulungan ako ni Ministro Huang na alisin ang taong ito at nasugpo ang rebelyon. Ito ay tunay na isang dakilang merito. Ang bagong emperador ay tumingin sa lahat ng naruroon at sinabi, anuman ang mangyari, talagang gusto niyang kumpirmahin ang katayuan ni Huang Feng sa usapin ngayon. Hindi siya maaaring isipin na pumatay sa dating emperador, ngunit sa halip ay tumulong sa pagsupil sa rebelyon. Ito ay ibang kalikasan. Hindi gumawa ng ingay ang mga tao sa bulwagan. Natural na naiintindihan nila ang kahulugan ng bagong emperador. Sa katunayan, kung gusto ng bagong emperor na ituloy ang usapin, maaari rin niyang hatulan ng kamatayan si Huang Feng. Bagamat gustong agawin ng dating emperador ang trono, siya ang dating emperador kung tutuusin, ang maharlikang pamilya ng Yuan Feng country. Si Huang Feng ay isang tagalabas lamang. Kaya niyang sugpuin ang paghihimagsik, ngunit hindi niya basta-basta kayang pumatay ng miyembro ng maharlikang pamilya, lalo na ang dating emperador. Bukod dito, si Huang Feng ay hindi humingi ng pahintulot at direktang pinatay ng walang pag-aalinlangan. Mas malala pa ito. Gayunpaman, malinaw na hindi ituloy ng bagong emperador ang krimen ni Huang Feng. Si Huang Feng ay ang kanyang kanang kamay at napakalakas niya. Malaki rin ang naging kontribusyon niya noon. Malinaw, gusto pa rin ng bagong emperador na ilagay siya sa isang mahalagang posisyon. Bakit niya aalisin si Huang Feng sa oras na ito? Hindi ba't pinutol niyan ang sariling braso? Sa makatuwid, ang mga tao ay hindi nagulat sa saloobin ng bagong emperador. Sa inyong lahat, bakit hindi mo ibinaba ang iyong mga armas? Tumingin ang bagong emperador sa mga gwardya ng palasyo. Nagkatinginan ang mga gwardya ng palasyo na kumokontrol sa bulwagan. Pagkatapos, ibinaba nila ang mga sandata sa kanilang mga kamay at lumuhad sa lupa, humihingi ng tawad sa emperador. Bagamat marami silang tao, bagamat may mga sandata sila sa kanilang mga kamay, bagamat kontrolado nila ang lahat sa bulwagan, si Huang Feng ay nasa kabilang panig. Ang mga pamamaraan ni Huang Feng ngayon ay natakot sa kanila. Hindi nila inisip na may kakayahan silang talunin si Huang Feng. Bukod dito, ang dating emperador ay patay na. Ngayon lang nagkaroon ng bagong emperador ang bansang ito. Ano ang punto ng kanilang patuloy na pagtitiyaga? Sino pa ang kaya nilang suportahan? Dahil iyon ang kaso, maaari rin silang sumuko ng direkta. Napagtanto nila na hindi pa sila nagdulot ng napakasamang resulta. Anong ginagawa mo? Tumayo kayong lahat, kunin ang iyong mga armas. Bawal kang sumuko. Sa tahimik na bulwagan, biglang may iritadong sigaw.
Ang may-ari ng boses na ito ay ang commander ng mga gwardya ng palasyo. Isa rin siyang mahalagang ministro ng nakaraang emperador. Maaaring hindi masyadong maparusahan ang mga sundalo kung sila ay sumuko. Tutal, sinusunod nila ang utos. Bukod dito, ang sitwasyon ngayon ay hindi masyadong lumala. Sa makatuwid, ang mga sundalo ay hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Gayunpaman, iba siya. Siya ang commander ng mga gwardya ng palasyo. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ng mga sundalo ay tiyak na nasa ilalim ng kanyang mga tagubilin. Tiyak na hindi siya pababayaan ng bagong emperador. Sa makatuwid, ang iba ay maaaring sumuko, ngunit hindi niya magawa. Gayunpaman, alam din niyang nasa desperado siyang sitwasyon ngayon. Pinatay ang dating emperador na puno ng kumpiyansa. Nawalan siya ng suporta. Ang bagong emperor ay may isang master na tulad ni Huang Feng sa kanyang tabi. Ito ay sapat na upang sugpuin ang maraming tao. Nabigo ang kanilang plano. Napakalinaw niya kung ano ang ibig sabihin ng kabiguan ng plano. Sa makatuwid, sa oras na ito, siya ay labis na natakot. Kung kahit ang sarili niyang mga sundalo ay nagtaksil sa kanya, wala siyang pag-asa na mabuhay. Hanggat nakikinig pa rin ang mga sundalong ito sa kanyang mga utos, hindi imposibleng lumaban. Bagamat makapangyarihan si Huang Feng, isa lang siyang tao. Ilan ang kaya niyang patayin? Mayroong 10,000 gwardya ng palasyo sa palasyo. Kaya ba niyang patayin silang lahat? Gayunpaman, ang commander ng mga gwardya ng palasyo ay malinaw na hindi inaasahan na ang mga sundalo sa bulwagan ay napigilan ng mga pamamaraan ni Huang Feng ngayon. Hindi sila nang ahas na magalit kay Huang Feng. Casual na nagtanong ang bagong emperor, at lahat sila ay itinapon ang kanilang mga sandata at sumuko. Paanong hindi siya mabalisa at matakot sa ganoong eksena? Kung wala ang suporta ng mga sundalong ito, kamatayan lamang ang natitira sa kanya. Gayunpaman, kahit paano siya sumigaw, ang mga sundalong iyon ay hindi nang ahas na kunin muli ang kanilang mga sandata. Alam nilang lahat kung ano ang kahihinatnan ng paghihimagsik. Dati, noong nabubuhay pa ang dating emperador, kaya pa nila siyang suportahan. Hanggat nanalo ang dating emperador, walang mangyayari. Gayunpaman, ngayong patay na ang dating emperador, paano sila mananalo?